pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ellen Bensal, and this evening, sasamahan nga rin po tayo ng ating family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening po and happy Valentine's Day! Good evening and happy Valentine's Day also to all, and hope you are all in good health at sa buong Pilipinas. Ayan, para po sa mga walang date ngayong gabing ito, sama-sama po muna tayo mag-discuss tungkol nga po dito sa ating topic, Doc, na bipolar disorder. Naririnig natin to, Doc, na bipolar disorder kapag yung isang tao daw ay paiba-iba ng ugali, Doc, parang masaya, biglang magagalit, or biglang maiinitin ang kanyang ulo. Ganun nga ba yun, Doc? Actually, yes. And marami kasing taong may bipolar disorder na hindi rin halata ng mga kapamilya, kaibigan, akala lang nila ordinaryong magagalitin tsaka masayahin yung tao. Actually, mental health condition to na kailangan hong ginagamot kasi extreme kasi yung mood swing niya. So, that includes emotional high, yun, pagka manic or hypomanic siya. And sometimes naman very low. So, depressed naman. And sometimes tinatawag tong manic depressive disorder. And may isa kaming pasyenteng ganito, no? Hindi halata, no? Kung hindi magtataka ka, may mga siya dito sa kamay, medyo parang sugat-sugat, no? Sabi sa amin ng caregiver, siya, pag nagbanyo daw yan, 6 to 8 hours sa banyo, walang labasan. Ganun katagal? Bakit, Dok? Anong ginagawa niya? Sabon. Sabon siya ng sabon. So, namimili siya ng iba't ibang klase, sari-saring sabon. Basta may nakita daw yan na soap at ibang klase, bibilhin niya lahat. No, tapos ayun, siguro in the experiment niya, isa-isa, tuloy yung arms niya, paltos-paltos na ayun sa lang. Kasasabon. Kaya minsan, sasabihin namin, bakit gabi na kayo nakakarating sa clinic? Tawag dito, hindi naman nag-o-office. Kumbaga, anong ginagawa? Di ba kapunta ng umaga? Kasi si sir, pagka pumasok yan ng banyo, 6 to 8 hours yan. So makakaalis lang kami paglabas niya sa banyo. Tapos walang pwedeng pumasok sa kwarto niya. So walang pwedeng maglinis. No? So kaya marumi ang room. Pero obsessed siya obsessed siya sa kalinisan. Hindi mo rin siya pwedeng hawakan kasi baka marumi yung kamay mo. Oo. No? Ganon. There's something wrong. No? Yes. Malinis na hindi mo maintindihan. No? Oo. So, hindi normal no, Doc? Hindi normal. May itsura pa naman. No? At saka may itsura, medyo may edad na rin, pero hindi nga nakapag-asawa. Kasi walang tatagal na wife sa ganung klase ng ugali. No? Oo. Tsaka parang iisipin mo, Doc, kalalaking tao, mas vain pa sa'yo, di ba? Vain na wala sa lugar. Oo. No? So, kaya nga, siyempre sa ordinaryong tao, kala nila kung ano lang, di ba? But yun nga, sabi nung mga caregiver, diagnose yan as bipolar nga daw, no? So, ang danger kasi pagka hindi mo na-diagnose, halimbawa, kapatid mo o anak mo, pwede ka kasing ipasok niyan sa mga financial difficulties or legal matter. Why? Pagka nandoon sila sa manic stage nila, syempre overspending yan. Di niya naiisip na baka maubos yung pera. Basta ang nasa isip niyan, yung mga alluring sa mata niya na gusto niyang bilhin. Kailangan mabili niya lahat yun. No? And mamaya yung mga titulo sa lupa isinanla na pala, hindi alam ng mga family members kasi gusto niya ng pera.
kasi may mga bibilhin, no? So overspending, mag-o-overspend talaga yan sa mga lahat ng matipuhan nila kahit wala namang kabagay-bagay, no? Mhm. And also, pwede kayo ipasok niyan sa gulo, like halimbawa, reckless driving. So pag nasa manic stage sila. Kaya it is very important for us ordinary people to know signs and symptoms. Makakilala kayo ng bipolar disorder. Mm-mm. Kasi mapapasok talaga kayo sa kompromiso pagka may kapamilya kayong bipolar. Bago natin talakayin, Doc, yung signs and symptoms ng bipolar, ano nga ba yung mga types niyan? 'Di ba? Kasi sabi natin kanina, kahit na mukhang normal yung tao, pwede palang may bipolar siya, 'di ba? Hindi laging visible yung kanyang sintomas. Yes, so iba-ibang klase din siya. Yung bipolar 1 disorder, yun yung characterized by manic episode, Mhm. naglalas at least 7 days, or manic symptoms na very severe, na minsan kailangan na ng immediate hospital care. Kasi minsan sa sobrang energetic niya, high na high siya, minsan halos ayaw nang matulog kasi marami siyang naiisip na gawin, no? Oh. Oo, no? So depressive episode naman niya typically nag-occur lasting at least 2 weeks. Mhm. Ayun, biglang sisingit na naman yung yung pagkalungkot. Now, yung bipolar 2, yung depressive episode and hypomanic episode, pero hindi siya full-blown episode katulad ng bipolar 1. Mas mild. So, mas mild. Mas malalaho yung bipolar 1. One. No? And minsan may mga ganito na pag nasa manic stage sila, magsusuot yan ng mga makukulay na damit. Mm-mm. Halimbawa, red, na yung mga bright, orange na kulay. Yung bang talagang mapapansin mo, eye-catching talaga. No? Mm-mm. And yung pangatlo, cyclothymic disorder, milder form ng bipolar disorder, characterize ito ng bipolar 2, hypomanic. So medyo sub-level, hindi sobrang taas, no? And matagal-tagal ang interval niya, so at least 2 years. Common ito sa children and adolescent. And So mas bata pwede rin, Doc. meron din, no? And meron ding unspecified, yung hindi pasok sa kahit na anong criteria. Hindi bipolar 1, hindi din naman bipolar 2, hindi rin cyclothymic, unspecified, pero bipolar din yung pasyente, no? Okay. Pag-usapan nga natin, Doc, medyo naging technical dun sa types ng bipolar, ano? Pero ano nga po ba yung pangunahing dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ng mental condition na bipolar? Ito nga po ba ay sa kinain natin o sa pagbubuntis ng kanilang magulang or sa environment? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number, at kahit daw po tapos na ang Chinese New Year, ngayon pong araw ng mga puso, pwede pa rin daw po ba silang humabol sa inyo pong promo? Okay, so extended po ang promo. Hindi ho namin maisara-sara dahil pagbibigay po sa inyo, dahilan sa marami pa ho ang nakikiusap, tumatawag, nagte-text, na i-extend po, no? So para po sa inyo, extended pa rin po until now. So ang atin hong free check-up, so wala pa rin hong bayad ang konsulta, may free urine and sugar testing pa po kayo, and pag may referral po kayo, may libre kayong colon cleansing. Plus, yung promo package po natin ng detox blood cleansing with or without vector scan. So, malaki po ang madi-discount ninyo dyan kumpara po sa original price, no? And if I were you, choose the one with vector scan. Ang dami hong benefit nyo kasing makukuha sa vector scan. Di ho ba nauuna nga siya
before the onset of diseases, nakakatch niya na ho, sasabihin na sa inyo. Plus, wala ho itong radiation. And ang accuracy ho nito is more than 90%. And ang resulta ho, hindi subjective, hindi opinion ng nagbabasa. Yung machine na ho mismo ang magbibigay sa atin ng diagnosis. Ipapaliwanag ko lamang po sa inyo. And pati ho mga allergens, chemicals, yung lahat ho ng mikrobyo sa katawan ninyo, na naipon niyo ho since birth, hindi ho yung ngayon lang. And yung may mga lahi na ho ng cancer, lalo na po yun. Siyempre, takot kayo, baka kayo magka-cancer din. Malalaman niyo yun ahead. And yung may mga lahi ho ng na-stroke and na-heart attack, ayan, makikita na ho natin ahead if barado ang circulation ninyo, lalo na ho sa puso and sa brain. So wala hong dahilan para hindi nyo pa ho i-take advantage ito. And makiagaw po kayo kasi ang slot namin sa isang araw, mga 5 lang ho hanggang 7, nililimit ho namin para quality ho yung inyong consultation, no? Hindi ho inaapura. And syempre ho, magpapaschedule kayo, tapos 5 lang yung tinatanggap namin araw-araw, mapapalayo ho kayo, hindi ho kayo mai-schedule agad. And of course, yung high dose vitamin C po ang ating blood cleansing na nakapromo. So, pwede nyo na hong i-prepaid yan, bayaran na ho para hindi na kayo masarahan ng promo. And all of these are transferable. Pwede nyo hong ipangregalo na wala hong expiration date ito kahit kailan nyo gamitin. And also, yung atin pong anti-aging soap. So, makiagaw na po kayo habang may stock po kami. Kasi ilang weeks na hong nagkakaubusan sa dami ho ng bumili. Pag gumamit ho kasi yung isa, pati yung wife, pati yung kapatid, pati yung whole family ho gumagamit na. Tapos yung mga nagre-replenish, so dumami ho ng dumami yung gumagamit kasi ho nasasatisfy sila. Anti-aging meaning, nai-stretch po yung mukha, tsaka yung wrinkles so nababawasan. So kahit na yung kamay ng matatanda ho, pag yun ang ginamit nyo sa katawan ninyo, banat po. No? Of course, you will look younger. No? So, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. And paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. Okay. Usapang bipolar disorder, signs and symptoms, causes, prevention and complication. Yan naman po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you. Second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Usapang bipolar disorder, naiwan nga po natin, Dok, na katanungan kung ano nga po ba yung cause or dahilan kung bakit nga po ba nade-develop ito. Ito nga po ba ay dahil sa pagbubuntis ng magulang, sa environment, or kakulangan rin po ng nutrisyon? Pwede ba yun, Dok? Okay, so pwede rin. But ang number 1 ho kasi, nagkakaroon ho ng imbalance or changes sa atin hong neurotransmitter sa brain. Okay. Meron ho tayong 3 happy hormones which is dopamine, serotonin, and norepinephrine. So, increased level ho ang dopamine pagka ho nasa manic episode ang pasyente. At bagsak naman ho yan pagka nasa depression stage ang pasyente. Now, so sa 3 neurotransmitter natin, yung dopamine ho ang affected. Katulad din ho ng mga nagsashabu, no? So dopamine din ho ang affected diyan. During the time na may intake sila ng substance, excessive ho yung release ng dopamine sa brain. Kaya kahit walang tulugan yan, kahit ilang araw,
gising na gising sila and very creative sila. Ganyan ho ang effect ng dopamine sa atin, nagiging creative, productive, parang hindi napapagod, no? Ang problema ho, syempre may enough number lang naman tayo ng dopamine sa katawan. So, pag naano ho yun, na-exhaust lahat ho yun, so syempre ho, madi-deplete. Pag na-deplete, doon ho papasok si schizophrenia. Okay. Kaya ho, mga ayun, medyo sumasablay na ho. Kahit na halimbawa, na-rehab na, gumaling na, so medyo sablay na ho pag kinausap mo, pag naapektuhan na ho ang brain, pag masyado na ho matagal ang gamit. So ganun din po sa bipolar, dopamine level po ang affected, no? So mas mahirap hong i-replenish ang dopamine kaysa yung serotonin. Yung serotonin ho, happy hormones din yan, pero makukuha nyo kahit sa saging lang. Kung kumain ka ng maraming saging, may serotonin. Pero ang dopamine ho, talagang kailangan medication po ang gamitin dyan. And genetic factors. Siyempre ho, hindi ho single gene, but maraming gene o maraming DNA ang affected sa may bipolar. Siyempre ho, mas high risk kayo pag nasa lahi nyo kasi napapas ito ho yan sa DNA chromosomes natin. And meron din daw hong tao na yung brain structure niya, so pinanganak ho talagang yung structure ng brain nila medyo iba ho kumpara sa natural na taong walang bipolar. Kaya due to anatomical difference, yung function ho, medyo sablay ho yung function. May tendency talagang magkaroon ng bipolar or extreme emotions, yes. Yung depression. Yes, kasi nga ho, affected yung structure ng brain or anatomy ng brain. Yung sa environment po, ay syempre ho, talaga naman ding affected, nakaka-add on ho sa pagkakaroon ng bipolar, lalo na ho pagka nagkaroon niya ng mga stressful life events, na trauma, no? Ayan, lalo na kung nag-substance abuse. And also, disruption ho ng circadian rhythm. Anong ibig sabihin nun? Yung gabi at araw, pag maliho ang oras ng tulog, pagbaliktad do, halimbawa, laging natutulog sa araw, gising sa gabi. Kasi ho, yun yung nature ng trabaho niya. Ayan, nakaka-exacerbate ho yan ng atake ng bipolar symptoms, no? And yung neurodevelopmental factor, yung time ho wherein yung brain ng bata at pagbubuntis pa lamang ng nanay, nagkaroon na ho ng maternal stress sa nanay. And yung baby naman ho, o yung fetus, na-expose yan sa mga prenatal exposure to toxin. Yung minsan, gusto ring ilaglag ng mother, kasi hindi natuloy. Yung mga ganun, iniinuman ho ng mga kung ano-anong drugs. So, mas vulnerable ho yan talaga. Oo. Now, yung sa nutrition, hindi ho nabanggit, pero sa tingin ko ho, malaki ang connection because yung pagka wala ho sa balanse ng ating happy hormones, malaki hong factor yon na ma-deplete yung ating happy hormones sa brain. So, yung neurotransmitter ho kasi, yan ang nagdadala ng message. Halimbawa, sa dulo ng paa mo, kinagat ka pala ng langgam. Paano malalaman na masakit? Mabilis ho yun. From the toe, pasok ho yun sa brain, tapos ibabalik ng brain doon sa big toe mo na masakit yung kagat. Ngayon, kung along the way sa nerve mo may sira, hindi ho matatanggap ng brain na masakit pala yung kagat ng langgam. Kaya yung may mga diabetes, di ba? Manhid na yung paa. May sugat na ho yung paa o kinagat na ng langgam, hindi na ho nila nararamdaman. So, yung mga may kakulangan ho sa sustansya dahil mali ho ang unhealthy yung diet, possible din ho na or contributory factor din siya sa pagkakaroon ng bipolar disorder. Okay. Pag-usapan naman natin symptoms, Doc, dahil nga po may
kaugnayan ito sa ating mental health, 'di ba? Papaano nga po natin masasabi na yung kamag-anak natin, kaopisina natin, kaibigan natin ay may bipolar disorder po pala? Ay, ang kailangan ho, tandaan nyo to, no? So, pag manic ho, sobrang saya niyan. So, sobrang increase ang energy, ang activity, restlessness. Hindi ho mapakali, parang kiti-kiti, no? Feeling euphoric, ayan ho. When you say euphoria, super, excessive saya. Sobrang saya ho niyan lagi. Excessively happy. Rapid ang speech. Mabilis ho magsalita. And ayan, kahit hindi mo ho yan patulugin. And grandiosity, ibig sabihin, ano niya, ang taas ng tingin niya ho sa sarili niya, no? Okay. At mahirap ho yan mag-concentrate or hindi ho yan makafocus masyado. Now, merong hypomanic, manic din, pero hindi ho kasing extreme nung manic. Similar ang symptoms, pero less severe. Ito yung hindi halata. Kasi yung tao, ano lang ho, nagiging increase lang ho yung creativity niya, increase yung productivity niya, very sociable. So, signs and symptoms are not noticeable. Sa depressive, ayan, baliktad naman ho. Persistent feeling of sadness. Lagi hong malungkot, na hopeless, they feel empty. Kaya ho, wala na ho, loss of interest ho sa mga bagay-bagay or loss of pleasure sa activities na once dati ho na-enjoy nila. Halimbawa ho, mag-outing, lahat ng family members tuwang-tuwa. Yung tao na may depression, hindi ho siya natutuwa. Wala lang, parang passive lang sa kanya. NR, no reaction, ganun daw. No reaction, oo, blunt affect ho yan, no? And sleep disturbances, hirap hong matulog or oversleeping naman. Why? Kasi yung minsan pagka-depressed, parang ayaw na nilang gumising. Kasi pag gising nila, maisip na naman nila yung problema nila, no? Ino-oversleep na lang nila. And fatigue or loss of energy. Lagi hong weak, parang walang sigla, walang lakas. Excessive guilt. Ayan. Mga konting bagay ho sa buhay nila, masyado silang nagigilty. Hindi ho napapatawad yung sarili. And hirap ho silang gumawa ng decision sa decision making wherein yung isang bagay sa buhay nila kailangan ng bigyan ng decision, dinidelay ho nila ng dinidelay. Hirap silang gumawa ng decisions. And pinakamahirap ho yung suicidal attempt. So, ito ho ang pinakadapat ingatan nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nyong ma-recognize sino ang may bipolar. Kasi pag nandoon ho sila sa depressive symptoms nila, pag severe ho yan, pwede hong mag-attempt ng suicide. Now, iba ho yung nagpapapigil lang. Yung totoong gustong mag-suicide, hindi po yan nagpapaalam or hindi ho yan nagsasabi sa kahit kanino. While yung mga nagkulang lang ho sa pansin, sinasabi nilang magpapakamatay ako. Yung nagsasabi ho, hindi totoo yan, no? Gusto mo lang kumuha ng atensyon sa mga nakapaligid sa iyo. And ayun, meron din hong mixed episode, no? So merong mabilis ho ang palit, manic lang after ilang araw tapos biglang depressed na ho, kasunod noon. So iba-iba ho ang interval niyan, no? So but whatever it is, we should know yung sudden change ng mood po, kailangan alam nyo na may problema ang pasyente. Bipolar yan. Hindi ho normal individual lang yan. Hindi ho yan nagagamot sa paano-ano lang yung atensyon, diet. Hindi po. Kailangan talaga ng medical treatment yan. Pero papaano yung prevention, Doc? Meron bang paraan para maiwasan ito? Or yung sabihin natin yung manic attack na lang? Kailangan ho ng, syempre, early intervention. Kasama na ho doon, syempre, kailangan may healthy lifestyles, pagkain, regular exercise. Yung pag-exercise ho kasi nakaka-stimulate ho yan ng happy hormones natin.
kailangan ho stress management, adequate sleep. And syempre ho, kailangan walang substance abuse. And yung family support ho and education, malaking bagay ho yan. And regular mental check-up. Lalo na ho kung may lahi nga kayo ng mga mental problem. And of course, sa clinic ho, kung gusto nyo ho talaga ng prevention, sabi ko nga sa inyo, magpa-vector scan ho kayo. Kasi ang vector scan, di ho ba, it catches the body before the onset of diseases. Lalabas ho yan sa vector scan kung may bipolar tendency ang pasyente, no? And halimbawa ho, umabot na ang pasyente sa substance abuse, no? Kasi ho, hindi nyo nga ho nalaman early. So yun nga sinasabi sa inyo na yung atin hong detox and blood cleansing program, matatanggal niya ho kasi yung addictive substance sa katawan ng pasyente. So matatanggal ho yung withdrawal symptoms at mawawala ho yung cravings ng pasyente na gumamit uli. So therefore, it is easier for the patient to quit doon ho kung alcohol man yan or drugs, no? So yun ho nagpapahirap sa pasyente na mag-quit. Pagka ho naramdaman na nila yung withdrawal symptoms, pinagpapawisan, nanginginig, marami pa hong iba, at yung naghahanap ho sila, nagkikrave ho sila for that substance. So madali ho. So kaya nga ho habang tayo ho ay naka-promo, this is the right time for us to avail. Libre na nga ho ang konsulta, may libre pa kayong sugar and urine testing, plus naka-promo package po. So malaki ho ang discount ninyo pag nag-avail ho kayo ng detox, blood cleansing, and vector scan. So pagkatapos ho doon yung ating high dose vitamin C, i-avail nyo na rin po yan. Makaka-wash out po yan ng mga chemical substance that is harmful for the body, no? So suggestion ko ho, i-prepaid nyo na ho para hindi kayo mapagsaran. Kasi hindi namin alam kung hanggang kailan yung extension. Hanggang kung mataas pa yung demand, no? So consideration po. Pero pagka medyo konti na lang po, isasara na po namin. And, kaya sulitin na nila, no, Doc? So, ayun po, no? Yung anti-aging soap po, habang may stock kami, bumili na po kayo. And sa social media ho, like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook, no? At muli nga, Doc, para nga po sa mga interesadong mag-avail po ng inyong services sa clinic, detox, blood cleansing, vector scan, ang inyong pong clinic address, hotline number. Tayo po ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Okay, maraming salamat, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bipolar disorder ang ating napag-usapan. Kung kayo po ay may paghihinala na ang inyo pong mga kasama, kakilala ay nakakaranas ng ganito, tulungan po natin sila, suportahan po natin at mag-seek po tayo ng help mula sa ating mga health professionals. Inyo pong nakasama, Ella Nibensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.